Good evening sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan o mga kaigalaan nga nagsunod sa atong takna sa pagtuon. Lesson 11. What more could I have done? Akong gilauman nga naamo sa maayo nga kahimtang samtang magasunod sa atong takna sa pagtuon. Ang atong kauban karon dinhi ang ato nga pinanangga nga health director sa SWPUC in the person of Pastor T.D. Baang. O salamat nga available siya ni gabi una o magtuon kita sa ato nga lesson. Pero sa di pa kitang padayon ato ngayon si Pastor Ted sa pagampo. Magampo ta mga kapaglaom. Dios nga labing gamhanan nga naga sa trono sa kalangitan. Inintak na sa kagabiyon. Daghang salamat o Dios ining kagyunan nga imong gihatag kanamo nga makapadayon kami sa hisgot sa mga leksyon nga maoy among tinapay nga magahatag ka na mo, Diyos, sa kadasig, kalig-on, sa among pagbuhat sa bulaton nga imong gipiyal ka na mo, o sa paglabosanan, sa pagpaabo sa dulan nimo nga pagpariyag. Hinaot o Diyos, nga kining mga pulong, nga amo mahisgutan ka gabi, mahimong panalangin nga to sa amo mga kapaglaom. Ihatag ka na mo, Diyos, ang kaalam langit noon, nga samtang kami magahisgot ninyo, Diyos, amo pahat gayud ang kamaturan nga maghatod o ngadto sa matagusa sa paghimaya diya sa imong trono sa grasya. Salamat o Dios nga ikaw nagtubag sa among pagampo kintanan among gisali gilaw mang madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Dinhi na ta sa ato nga pagtuon sa atong lesson. Diya na ta sa lesson 11. Ang kinatibuk-an nato nga quarter nga lesson, this is about God's love and justice. Unya na ta sa lesson 11. Unya ang guluhan li what more could I have done. So unsa kunoy unsa pa may akong mabuhat no? Unsa pa ako mabuhat gyud. So kuya ni kay in a form of question unsa pa may akong mabuhat. Niya ang ato nga memory text ako ning basahon ato makita sa John chapter 18 verse 37. Pilate therefore said to him, so miingon si Pilato ngadto kang Jesus, Are you a king then? Jesus answered, You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. So, nindot kayo ni nga teksto. Nindot kayo nga gipadayag ni Ginoong Hesus ang iyang pagkatao ba? Unsay purpose niya, nganong niyanhi siya nining kalibutana? So, gipangutana siya, ikaw ba yun ni ang hari? O, gitubag po ni Jesus. Kanang, insakto ng imuhang gingon. O, mo po ni ang katuyuan nga ni anhi ko din eh. Nganong natao siya? Nganong ni anhi siya din sa kalibutan, aron magsaksi siya alang sa kamatuuran, o ang tanan nga mutuo sa kamatuuran, maminaw sa iyang mga pulong. Sa iyang mga pulong, makabato na siya o kaluwasan. So, yun na ani ang ato nga ketex karon nga nag-guide nato sa tibok natong pagtuon nining semana. Of course, ang atong pagtuon taman lang sa Monday sa pagkakaron. So, niya ay story din hino. Gwapo kayo ang story din sa kining ato yung pasiuna sa atong introduction. This is the story of Dinis during the time sa medieval time. Sa ito pa, karaan na yung kaya nga panahon ng istorya ni. Nga sungilanon. Pero nindot kayo, kay actually, diri sa mga istorya, diri na ko nasabtan ang title. Diri na ko nasabtan ang mga title. Kay si Dennis, dili siya makasabot ba? Ngano nga, ang iyahang mama, gikuha, yung ginikanan, separate siya, unya, ginabulag siya na lang usan. Wala nyo nakita niyang ginikanan nga matay. So, lagot yun kayo siya sa hari. Imagine, kinsabay dili masuko sa hari. Imo na minikanan o niya. Palayo ka sa imong ginikanan. Then at that time, bata pa siya, Pastor Ted. So, di siya makasabot ana. Pero ang gibuhat sa hari, it was a noble action. Tungod kay, atong panahon na, there is this balatian nga gitawag og the Black Plague. O niya, it cost thousands, maybe millions of people nga matay nini. Murag COVID ba nga, murag mo takot yun ba nga, kanisa nga balatian, posible nga ang mga tigulang, mga ginikanan, maapektuhan yun. So that's why, ang kaning story,
muragi separate gyud kay batanon pa man si Dennis. Murag yun siya o sa ato paring panahon murag COVID yun siya. Murag inana gyud nga sitwasyon. Black plague. So namatay ang ihang ginikanan, wala kita, so perti niyang laguta. Pero later on sa duna na siya buot, yan nasabtan pagayo, nahimuot na siya. Wala na siya nasuko sa hari kay ang hari di ay ang gihimo sa hari alang lang sa iyahang mga katawhan. So now, nawala ang iyang kasuko. Now, in this manner, ang ato pong lesson na nagsulti nato nga, kita usab, mag-wonder ta ba, anong nahitabo man ako ni? Buutan man kong tao. Daghan mga tao karon mga panahon na nga, ang views sama kang Dennis. Yes. Ngadto sa king, iya paglantaw sa king. So, karon manguntahan na po taon, so, anong nahitabo mo ni sa kuha nga, nagalagad magkumatinumanon nga to sa Ginoo, no? So, kanidi siya nga buluhaton, kung the evil they have witnessed or experienced brings them to hate or dismiss God. Kung naa din ni mahitabo sa ato dahil mga kapaglaom, kanabitang mura ni siya makapangutan na ta unya mo pahilayo nato ngadto sa Ginoo. Tanang ka Ginoo ngano mga galagad man ko, nganong nahitabo man ni sa kong kinabuhi. So, maka-question ka ba, asa naman ang Ginoo ni? Maayo man ka ang Ginoo, gugma man ka ang Ginoo. Pero ngano man nga iya mang gitugutan ni, ngano man nga nahitabo man ni sa ako nga kinabuhi. Now, based on the story ni Dennis, dinhi na to makita nga dili lang nato matugkad ang kabubuton sa Ginoo, di lang nato matugkad ang nakita sa Ginoo sa wala na to makita unya ang Ginoo all-knowing kay balo siya gun sa labing maay na to dili ta kasabot pero gihimo niya to alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. And this is nihaom sa atong title, What More Could I Have Done? Sa may akong nabuhat ani. Murag diha gini nakuha ang sa may akong nabuhat, no? So kani siya usab magkapangutan na kita mga kapaglaom, usay, may tabo ni sa itong gugalingon, where is God when there is a suffering? Kung mag-suffer bita ta, mag-antos ta, magkalisod-lisod ta sa itong kinabuhi, watay kwarta, watay kaunon, magbalatian pa kita, mangutan na kita sa Ginoo, mamatay ang atong loved ones, no? Yes. Nga, mabuutan pa yun. Kaya nga, asa man ang Ginoo? If God is good, why is there so much evil? Nganong naamay gipasagdan naman niya. Kasi di na ito masabtan, siguro, but later on, sa ato nga pagpuyo ni ng kalibutan na, ipasabot lagi na sa Ginoo kay ang Ginoo is a God of justice man. In the previous lessons pa nato, atong nasabtan nga, gitugot si Ginoo nga ang kadautan sa yawa, ma-expose gyud pagayok. Correct. Niya sa dihang na-expose sa gyud ang kadautan sa yawa, atong makita nga God is a God of righteousness, God is a God of love, God is a God of fairness, nga wala dayon niya patiya ang yawa si Lucifer, but gitagaan pa niya og kay gayunan to repent kay God is a God of love. Unya gusto niya nga si Lucifer ug kita nga nahulog sa pagpakasala nga mobalik yun ngadto kaniya. Of course, nasay na ta nga si Lucifer sirado na iyang kaluwasan. Pero kita makigsuunan, abri pa ang kaluwasan. Kay wa pa man gitawag nato, wa pa man kanang gitawag nato close of provision. Unya, until nga buhi pa sadtak, doon na patay kay gayunan nga makabalik sa Ginoo. Pero dili na po nato paabuto na pasulted nga mubalik ta sa Ginoo kung kanang murag wala na tay mahimo, murag dili na po kayo. Of course, God is a God of love, pero that is not a really good situation nga inana nga sitwasyon na kana ta mo balik si Ginoo. Kani siya kaya atong leksyon karong simanaha mga kapaglaom, amidst of sa mga questions nga ato nga mahimo mga pangutana, what I have done nganong nahitabo ni sa kuha, mo padulong na gihapon ni ngadto kang Kristo. Kay ingon ni sa atong leksyon, yet when all our attempts at answers fail to satisfy, we can look to Jesus on the cross and see in Him that God can be trusted. So, ang tanan yun, ang tanan na ito mga question mga kapaglaom,
siguro dili man matubag sa atong mga pangutana, but kung ato lang taon ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa krus, matubag gid na siya mga kaigsunan tungod kay ang plano sa Ginoo sa atua is gusto niya nga kanang bitang mabatnan gyud nato ang peace of mind mo ni ang purpose nganong amo na ang gusto sa Ginoo alang sa matag usa kanato. So even with all the questions that remain unanswered for now, no, bisan dunay mga pangutana nato nga nagpabilin nga kanang bitang wa pa gid natubag hantud karon. I remember nga akong brother namatay ba when kanang gilubong siya. Paglubong siya gikan sa sementeryo, nag-angkas mi ni Pastor Lagunday, ang presidente karon sa CMM. Angkas mi sa motor. Siya ang nag-drive, ako kay dili pa kay ko murag libog pa kong ulo ba. Kay gikan ko sa kasubo sa kasimana nga lubo nga bilar nya kan yun. Nag-abot mi sa traffic light. Pag-abot na mo sa traffic light, ambot nga nung naabot ko sa kumputa na Pastor Alvin nga, ngayon ko nga, Pastor Dong, naakay Ginoo. Nya, pastor na ko ba? Yes, that's true. Pastor na ko ba? Tina ko nga, mubalik ka siya. Tinuod ka ang iyang saad. Abi ninyo, ang tubag ni Pastor Lagunday, Ted, yung pa niya, salig ra kita sa Ginoo. Ayaw ang imong pagtuo nga to sa Ginoo. No? Muna iyang sulti sa kuha. So, inana ang mga sitwasyon, no, lisod ba yun na siya kayo nga sitwasyon sad. Now, we can bring back our pagpamalandong nga to kang Job. Pero di po makasabot si Job nga niabot ko niya, namatay ang 7 ka anak, namatay ang mga hayop. Mga hayop, nagsakit. Barkada, gibiyaan siya sa barkada, iyang asawa. Hubag. Asawa, kabahong siya. Dili ni mo na masabtan. Ingon na pa yung asawa, Job. Kalimti biyahe ang Ginoo. Kalimti ang Ginoo. So, ingon anak bang sitwasyon, di ka makasabot. But Job, sa iyang pagtuog yun sa Ginoo. Determine kay siya, no? Oo nga, gabi yun na iyang pagtuog sa Ginoo. Isa, may rabay ka mo alagad o... Tama. Di ba? May rabay ka mo alagad sa maayong panahon, pero sa dataon nga panahon, di na ka mo alagad sa Ginoo. May dawat. So, now, dili makasabot si Job adto. Pero, ang iyang pagtuog nga hugot si Ginoo, later on, iyang nasabdan, o kita po nga nagbasa na sa iyang story, ato nang nasabdan. Yeah. Pero si Job, kay wa man sa kibalo nga, doon na day duha ka forces between God and Satan, di ba? Atong tanawon. So, this boils back of the great controversy theme mga kaigsunan. Nga doon ay duha ka forces nga nagaway sa panahon in the universe. But we are very happy kay diri sa ato nga Sunday nga lesson, giuluhan ri Christ the Victor. Christ the Victor, no? So Christ the Victor. So og sa kumbati pa ni makiigsunan og sa boxing pa ni daog na si Christ. Yeah. Unya gatan-aw lang ta sa replay, daog na gyud kayo. Dili na gyud mapildi. O say kana bitang mahadlok ang dunay uban nga mahadlok mo tan-aw kanang actual bitaw nga dili actual kanang live nga kanang fight bitaw sa una yung Pacquiao ug Marquez bitaw Pacquiao sa patong kontra niya mahadlok og tan-aw diha sa live yun. Ayha na mo tan-aw kung nahibalo siya nga nidaog na Pacquiao. Okay. Bisa kung saon o kung nidaog si Pacquiao, pag tanaw niya sa replay, bisa kung saon pa na niya, bisa giunsa pag kulatas man ni Pacquiao, nabutag, niburot bang mata pikas, nibudlot ba nagagisi o agtang. Dili ka po di pasurtid nga sa replay na imo daog? Doon sa kapastor ba? Doon sa kapastor kauban na mo sa una, mong binuangan niya. Ingon siya nga, kanang daog si Pacquiao, Ingon na mo nga, sa live, pero sa replay, pildi siya. Siya mo ba? So, magigsunan si Jesus, iyan yung klaro nga gidaog ang kaaway. Gikan pa lang dito sa ilang pagbugno dito sa langit, because the first war, ang first nga world war, magigsunan dito man sa langit, pili na daan si Satanas, munang si Satanas, gihulog din sa kalibutan. Now, the second defeat ni Satanas, when Jesus was at the cross. Yeah. Nga gipili niya. Now, Christ the Victor, as you know, nga si Satan gihulog din sa kalibutan, o kini nga kalibutan, iyahaning giklaim nga iyaha. Especially, nga una na itong maginikanan, nahulog po pagpakasala. So,
giangko ni Satanas unya actually iyang dinis kalibutan iyang gi-usurp ang power sa Ginoo kana bang gi-assume niya ang power sa Ginoo nga dili iyaha kasi iyaha na ning kalibutan pero dili man siya mo'y ga-create ning kalibutan na iya lang gi-claim tungod kay nahulog pagpakasala ang una nato maginikanan. So by creation kini nga kalibutan belongs to God. Pero pagkahulog sa yawa din iyang gi-claim nga iyahan na ni kay gidaog niya si Satanas ato magi-welcome siya sa unang maginikanan nato diri ba niya si Dan og si Eva. But in reality ang Ginoo ang hari sa tibuok universo is Jesus Christ. Kung kana bitaw nalang gyud tatay panghuna-una bitaw kanunay Pastor Elvin nga kana bitaw nagpuyo tanin ning kalibutan na we are worshiping the God who created this world. Unya nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus tungod kay ang krus manggod mao nay kadaugan ni Kristo no napildi niya ang kaaway. So kita nga niya ani ning kalibutan na kun say moabot na to pagsulay sa atong kinabuhi moabot ang mga sufferings, mga sickness, diseases usay maguna-una ta nga napildi tabat kun ato una-unaon nga ang atong leksyon nagapahinumdum kanato nga victorious na jud si Jesus Christ. Ang atong Ginoo nahimo ng victorious. Nagmadaogo na siya. Bisag unsaon pag paningkamot sa kaaway, no? Nagmadaogo na gid ang atong Ginoo. No? Wala na, actually pili na gid siya. Pili na gid siya. Ang ato lang bantayan kay pili naman siya. Ang himuon sa kaaway mangamong na lang. Oh. Pasilan og maamong ta Pastor Ted pagkang di malasa. Mo ginay problema nga kung kita usa sa maamong, no? Kay ang iyang buhat karon mangamong na lang maguna. Okay, pili naman siya. Pero ba itong sa Mountain Valley sa una bot nakagraduate na siguro ka. Ako nasapna pa na ako tong gisintom na ako na siya nasintom na siya. Unya kay na siya kanang frustrated na siya ba? Frustrated na siya. Tulog siya, di na siya matug-isulan kay sintom naman siya. Gikuha ang iyang bulag, gihulman nga wa na nanghid, nagduwag basketball ang mga kauban niya nga roommate baga. Ani adto bitaw siya sa basketballan, nagwal siya dito, nangitag sinong bagay. Wa lagi siya tumpangi kay og tumpangan bitaw siya. Maapil og kasintom tong mga nanggiduha kay sintom na siya daan. Munay mangamong. Pangamong. Di malas kayo pangamong. So, mo ni ang buhat sa ato nga kaaway. Now, ang ato nga lesson, gisultihan ta nga ang kaaway is a deceiver of the whole world. Yeah, from the beginning. Ikan pa dito sa langit, i-deceive niya ang 1/3 sa mga angels, ang kalibutan po, nga itong gipuyan, ihapon nga gi-deceive. Unya, ang iyang kanang pinaka-effective nga weapon pasulted, nga armas, kana yung deception pasulted. Deception yun. Kay kanagong deception, di man ka makibalo nga giilad ka. Oo. Kaya mahibalo pa lang ta nga giilad ta, di yun ta magpailad, oy. Kaya kanang mangingilad magod, Pastor Elvin, kuha na siya kanang, like, say for example, kung magpahimo ko, magpa-as if ko nga ay ang kanang congressman maka, di man ko magsuot og kanang dili suot sa congressman. Mag-Amerikan ako, magbarong baga barong Tagalog ko para mailhan pag congressman kay after all kung mangilad kag congressman nya imong suot t-shirt na di ka mailhan congressman. So ang atong kaaway karon perti gyud ka kana bitong ang ginimo bantayanan gyud kayo kay libir gyud kayo ka kanang og sa kamatuoran pa 99%. 99%, 0.9%. Iyan ang makuya. Nga mura yung tinuod. Di ka kaingon nga paltik. Mura yun og genuine. Pero kung i-acid test na nimo, diha na nimo makita nga piki dahil siya. So, the enemy of God is gitawag nato ni siya o the art deceiver. Deceiver, grabe yun kayo. Malimbungon. So, muna nga, sa iglesia, ipahinumduman po ta nga magmatkon ta. Kaya doon ay mga tao nga musulod sa iglesia, magpasalaag sa daghan nga mga katawhan si Ginoo. Magmatkon ta na. That is why. Gamay ra nga ligas. Yeah, gamay ra nga ligas nga. Muingon ta nga, Adventist manggihapon mi. Nagtuo manggihapon mi ni White. Pero lahi na sila og organization. Dili na sila nagpasakop sa atong hierarchy sa church. So, balantayonon kay na.
Nga, maoram gyapon ang pagtulunan. Ang inyong gitudlo, mo po ang gitudlo. Yes, pero lahi naman na siya nga governance. Sa ito pa, wala na siya nag-usa sa kinatibukan nga lawas sa iglesia nga maoy magmantala sa mensahe sa tibok nga kalibutan. Kay ang Ginoo do na may usa ka panon. Dili man kay daghang panon. Usa ka panon sa karnero. Unya kato ganing wala pa sa turil niya nga karnero pasudlon. Unya musiparit na hinuunta. Dili gyud siya pwede manganigugma kung makiigsunan. But the enemy is a master deceiver. Unya kung di ta magmat ko na ani, base unya mahinigugma kung makiigsunan, mailad po ta sa kaaway. Muna giingon sa balang kasulatan no, sa Revelation chapter 12 verse 9, kung nato basahon nga, and the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the world, he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. So, perting alauta ginato, kaya dinigin sa atong kalibutan, no? Nga, magkuna-una, bitata nga, anong dinhi maging sa tuwa, nga, niabot ang yawa nga mag-mudisib sa tuwa. Nahulog sa gikan sa langit, nianis kalibutan, o niya iyat ang among-amungon. Amungon kay, wala naman siya mahimo. Yeah. Doon ay mga daghang pangunahuna pasulted. Wala nung tayo biblical support, but na ay mga pangunahuna nga si Satanas pagkahulog niya, naadto siya sa ubang po mga kalibutan. Nga wala po nahulog sa sala, pero wala siya gi-welcome dito. Pag-abot diri sa kalibutan nato kay gi-welcome sa atong unang minikanan. Gi-entertain back. So, makigsunan muna, no? Magmatngon ta nga, mag-entertain ta og mga offshoots. Yeah. Nakadugayan, ma-offshoot ta makigsunan. Musa nga, careful kayo ta kay ang arch enemy is a very master in doing the deception og daghan yun. That is in Acts, no? Daghan yun ang mga karniro nga mala kung dili magmakon. Kaning magod mga kapaglaom, kaning pag-deception sa kaaway, gamay ra gyud sipyatan na, gamay ra gyud kayo 99%. If you look into sa creation o sa pagtintal ni sa kaaway kang Adan og ni iba, ang kang tentasyon sa kang iba, perting gamay ra gyud. Unya kana bitaw maka-agni bitaw? Oh, makadani gyud ba? Makadani gyud nga laliman ka anang kung mukaon ka sa bunga sa kahoy, mabuka ang imong mga mata, mahimo kang maalamon sama sa Ginoo, makaibalo ka unsay maayo og sa dautan nya. Kinsa man kunoy dili gusto ana nga mahitabo sa tuwa. Oy, kinsa ba dili gusto nga mapareha pod sa Ginoo? Mapareha sa Ginoo. Diba? Kung gusto tag kwarta, ay kwarta dito. No? Maalamon, maalam unya, mabuka ang atong mata, may balota unsay maayo og dautan. You will become like God. Imagine niyo, you will become like God. So, actually mo po na ang iyang ginahuna, kaya dito sa langit si ang yawa, mo po na yung gibuhat nga, I will establish my throne above the throne of God. Kunya, sa tupak, dili gani kay equal, kung dili, labaw pag yun. Labaw pag yun sa Ginoo. So, dili basta-basta. So, ang mga manulunda sa langit na ila, di kaduhak, nga na kinaiya sa yawa nga gi-describe sa itong lesson, the slanderer and accuser of God and His people in heaven. So, slanderer, ano siya mga slanderer? Kanang magbutang-butang. Magbutang-butang. Accuser sa Ginoo and His people in heaven. Murag so, magyaga-yaga o sa badya, no? So, gi-accuse niya. Actually, ang slander niya, iyang gipabalita dito sa langit. Murag nagmarites siya dito ba sa mga manulunda? Nga atong Ginoo is not fair. It's not just. Oh, it's not just. Dili siya Diyos sa gugma. So, tungod niya na kinahanglan nga mag-reveal dita sa Ginoo. So, inani ang iyang pamagi. Iyang ang Ginoo is to strict. Wala tayo freedom. So, muni iyang mga accusation sa Ginoo. So, nakuha po niya ang tulo kabahin sa mga manulunda. So, diha ni mo makita nga master yun siya ni. Kay katong mga huli beings bayan ng mga manulunda, ganong iyang mangyud nga nadala. Kuha ba gyud? O dili basa-basa na siya. No? So, i-accuse niya ang Ginoo nga ang Ginoo dili maayo, fair. Dayon accuser po ni siya sa mga katawan sa Ginoo dito sa langit. So, you know, inyong mahinumduman
sa atong pagtulunaan sa kanibitang the sanctuary. Yeah. Yeah, Jesus is our high priest in heaven. Unya while si Jesus mo'y atong high priest, unya kita by faith atong dawaton si Jesus na suluban dayon ta sa iyahang righteousness nga takos nagta makasulod si ginarian sa mga langit. Yeah. But si Satan in the throne of heaven iyahang gi-accuse ang mga tao nga dili ni luwason Ginoo. Gi-twist niya. Kay makasasala ni siya. Makasasala ni siya. You remember the story ato ni sa priest nga si Joshua? Where is that book in the Old Testament? Nga giakusar siya o niya, we are happy nga ang angel si Ginoo giabog ang yawa. So ato makita diha nga ang accuser sa brethren is Satan. But Christ is our righteousness. Christ is our defender. Kitawag man nato siya og advocate dito sa langit atong lawyer. So atong klaro ni Pastor Elvin nga ang Ginoo dili siya accuser. Yes. O dili niya trabaho. So kung ang usa ka tawo nag-accuse sa usa, like say for example kung i-accuse nimo ang imong kauban nimo nga leader, kauban nimo sa simbahan, kauban nimo sa trabaho, murag delikado nga murag kag si Satanas, no? Butang-butangan ka. Kay kanang butang-butang di magina tinuod. Yeah, because that is the works of the devil. Yeah. So kung imong butang-butangan ang tao, so you are acting like the devil. To justify sa imong kaugalingon in behalf sa imong kaugalingon. Yes. So pero kung ang tao nagsultigin sa tinuod ra, wala man ka butang-butangi ana. Di po ka mabalaka na. Di ka mabalaka. Pero ang problema, kung isulti sa tao, sala na to, hinusol na lang po na interitso. Mao gyud. Doon na sa among lidlaban, lidlab niya itong miyaging simana, mo na among topic about accuser, no? So kung tinuod man nga ang gi-accuse sa imuha, kung tinuod man, ang imong buhaton is, mangayon ang lagi kag pasaylo. Wala yung time himo na. Kaya nga, ngay pasaylo. Wala kailaing choice. Just to simply admit nga nakasala ka, parang mapasaylo ka sa imuhang sala. Because ang tao sa Ginoo, mahibalo siya nga mangayo og pasaylo kung nakasala siya. So, simple lang yun kayo. Nganong imo man yung ipabarog ng imuhang sayop? Katong imong ganing yun si Joshua about Joshua Yes. sa Zechariah chapter 3. Yes. No? Yes. Then he showed me Joshua the high priest is standing before the angel of the Lord, and Satan is standing at his right hand to accuse him. No? So, muna sa accuser of the brethren. But we are happy that Jesus is our high priest in heaven, unya our advocator, the same time other advocator nga naglaban sa tuwak. So every time nga ang usa ka believer gi-accuse ni Satan, natay manlaban og si Jesus ang gingon, by faith iya akong gidawat nga Lord and Savior, akong gihatagan siya sa akong robe of righteousness, sa akong dugo nga giula dito sa Kalbaryo sa cross, this person is now worthy of salvation. O kinumduman nato Pastor Elvin nga ang manlalaban nato madaugo na siya. Yes. So mo ni nindot kay kadaog naman siya. So wala na mahimo. Mahimo lang ang kaway, wala na gyud siya mahimo kay kung naa ka sa poder ni Ginoong Hesus, Satan can do any harm. Kana bitaw kinaiya bitaw nimo sa atong mga kabaglaom kung bitaw kung tinuod manggaling akusasyon sa atong kinabuhi nga nagbuhat og ingon ana nga dili maayo. Ang ato ra gyud buhaton is mangayo gitag pasaylo ngadto sa Ginoo kay the moment nga muhimo ta og pagpangayo pasaylo ngadto sa Ginoo, dili na gid na magmanlampuso ng atong kaway. Kay ang Ginoo is our advocate, manlalaban nato siya. The moment nga iningon siya, 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Kung isugi na ito itong mga sana, pasaluon ta sa Ginoo, wala mahimo atong kaway. Yeah, so ang ikatulong nga karakter sa yawa, gisgutan ri is the usurping ruler of this world. Usurping. Sa tupak, ang gahom si Ginoo, iyang gi-usurp, iyang gikuha back. Pastor Ted, any person, yakwaon niya ang gahom sa Ginoo, nag-usurp siya sa gahom si Ginoo. Kana bang ang role si Ginoo iyang gikuha, kanang role ni Jesus iyang gikuha, kanang gi-assume niya, gikuha niya, gi-assume. Og ang role sa Holy Spirit imong gikuhaon, that is the usurping power of the Holy Spirit. That is why atong yung ipasantop niyo sa atong church as we go around, bago matang na
nga kinahanglan nga sa pagkuha nato og desisyon sa atong mga katawhan nga mosunod sa baptism, dili nato i-usurp ang power sa Holy Spirit. Wow, kana jud. Because when you usurp the power of the Holy Spirit, mura po ta og yawa na mga kaigsunan. Because that is not our role. Muna nga, malipay ko nga ato sa itong paglibot ba nga impasay sino mo pag-ayon kana bitawng ang atong pagdala og hamiling kalag ba ang kinilan ang conversion nila is through the Holy Spirit. Yun kay dili man ta maproblemahan kung na-convert gyud sila through the Holy Spirit. Mo nay problema kung ang atong tuyo is pagdaog kalag nga murag numbers ba, we're playing number games, no, nga gusto na nato nga mahimuta nga ilado kayo. Siyempre, ang atong nauna nga mukuha na ng tagdili mga inana nga ma-quality. But sa emphasis na to mga kabaglaom, bisan asa sa South Philippines, o sa bisan asa sa Tibuok Kalibutan, our emphasis in winning souls is the conversion of the Holy Spirit. Yun. Yes. Ano yun kay? Then, another po no, nga mayusop ang power sa Holy Spirit is that when we assume the power of God, nga makapasaylo ta sa mga tao sa ilahang mga sala. That is not our role. That is usurping. Yeah. So, when, bitan ako pastor, mag-assume ko nga, diri na lang mo mga inako og pasaylo. That is usurping the power of God. So, blasphemy na that siya. is blasphemy. Blasphemy. So, and even taking also the power of Jesus, dili pwede. But we can ask the power of Jesus aron mahimong epektibo ta nga iyaha nga magbubuhat. So, brothers and sisters, in any form that you usurp the power of God, the Holy Spirit, the Father, that is sin sa before si Ginoo. Then, of course, ato nang nahisgutan kaganina, pasulted, no, nga si Christ nagmadaogo na niyan sa kalibutan to testify the truth. O niya, pinaagi siya ang kamatayan dito sa cross, gidemonstrate niya ang pagkamatarong si Ginoo, ang ugma si Ginoo, and disproving the devil's slanderous allegation. So, na-disprove niya. O ikatulad Jesus will finally destroy the kingdom of the devil. So, here, nakita na to nga pildi na ang kaway. Pildi na. So, hold on lang ta ni Jesus, kay sigurado ta nga makabaton sa kaluwasan. We move on to Monday. Ross, yes, sorry pa kung tiwas na. Gusto na ko ipakuan lang din kanang Revelation chapter 12 verse 12. Nganong gusto i-usurp gyud sa kaway, nganong gusto niya maghimo siya og kanang mga blasphemous nga mga words against God because he knows in Revelation chapter 12 verse 12, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them, but woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath. Ano nagi siya kasuko? Because he knows that his time is short. Short na. Mubo na lang yun kayo. Mubo lang yun kayo. Actually, kung sa atong Bible prophecy bitaw, mubo lang yun. Niya naman ta sa time of the end. So, mubo na lang yung panahon. So, maningkamod yun siya. Double time. Double time yun. So, kita po, gitahasan po ta si Ginoo nga mag-double time po ta sa amin sahib. Because time is short. So, we see again the two forces, the great controversial theme about Christ and Satan nga nag-struggle yun. Of course, Christ is victorious, pero ato lang matngunan nga kining kadaugan na batay ni Jesus o niya atong nabatnan by faith, basta mula hote ta sigurado yun ta ani. Pero kung magluya-luya ta makigsunan, disgrasya po ta. So dito sa adlaw sa Monday. The just and the justifier. Kung sa may ika-consulti ani pasultin. Kung ano yung kanang ingon din sa atong leksyon, at every turn Christ work and does the work of the devil, no? So ang buhat sa Ginoo mga kaisunan, iyag yun nga ikontra ang buhat ang gihimo sa kaaway. Kwentro ginya iyag yung banggaon ba nga aron may baluan sa mga katawhan nga unsa ang plano sa Yawa, dili gyud kana bitang dili mahimong magmalampuson ba. Gusto niya ibanggaon gyud kay ingon dinhi, and according to 1 John 3:8 nagaingon dinhi nga the wind blows where it wishes and you hear its sound but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Kung ato lang taon, ang atong kaaway is very abtik yun siya, igmat kain siya, wata kabalog asa gid ka asa west, south ug north ba, di ta kay balo kay kuan magid grabe magid ang iyang kaalam pod next
gani gusto niya nga labuan ang kaalam sa Ginoo. But the good news is that mga kapaglaom is that kung ang atong kaaway is salutatorian, ang atong Ginoo is valedictorian. Okay. Now, akong basahon niyang teksto, Pastor Ted, sa Romans chapter 3, verse 23 to 26. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are just, for all have sinned and come short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. So, atong makita rin, kitang tanan hulog sa pagpakasala, pero justified ta by the grace of God, pero gift ni siya through the redemption of Jesus Christ. In verse 25, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. Kinahanglan ato ning madawat sa iyang pagpatilira, pinaagi lang sa iyang dugo. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sin. Then in verse 26, it was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So, Jesus is the justifier. Yeah. He is the just and the justifier ni adtong mga tao nga ni tuon niya by faith. So, it means nga kung nakasala ta makiigsunan, niya naghinulsulta sa atong mga sala kay gikonbikta sa Holy Spirit. So, Jesus is the justifier nga pinaagi sa atong pagtuo o natabunan ang imuhang nga sala. Na forgiven ka, na limpyo ka. Sa ito pa, you are being justified from your sins. So the coming of Jesus, yan yung kalimutan na mga kapaglawam is to reveal on sa iyang purpose. Number one is to destroy the works of the devil, no? To destroy. And to destroy the work who has the power of death, that is the devil. So, pero ang total good defeat sa kaaway mga kapaglawam is through the work of the cross. Christ disproved Satan's slanderous allegation, and sa ulahi, Satan and his kingdom will be destroyed. So, ang cross gyud ang pinakasentro gyud nganong napildi nga maghuna-una ta nga pildi na gyud ang kaaway, no? Pastor Alvin, through the cross kay paglansang ni Jesus Christ sa cross, pildi gyud ang kaaway. Yes. So makikisunan nganong napildi man siya. Nga nganong man nidaog man si Christ dito sa cross nga gimuhang tanaon, gilansang gani siya sa cross. Ya nahimo na noon siya nga nagamadaogon. What I think mga kaigsunan, what the scripture is saying is that nga it was the plan of redemption. Plan of redemption. O niya, Christ must go to Calvary parang i-prove niya ang accusation ni Satanas nga sayop gyud nga ang Dios dili gugma. Nga ang Dios dili gugma. Now atong nakita nga karon ang Dios gugma kay iya man gyud gipakamatyan ang iyang mga katawhan. Niya ato pong makita nga ang Dios matarong tungod kay ang sala gibaryan sa dugo ni Ginoong Hesus, ang balaod si Ginoo nga righteous wala gi-violate si Ginoo. Ang iyang balaod nagpabili ng gihapon nga matarong. Nga wa gyud mabungkag. Kaya nga naman, si Christ, si Jesus, nga who is sinless, iyang gihalad ang iyang kinabuhi, parang ang sala sa tao nga si Adan o si iba, nato, mabayran pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa cross. Si Pastor Jaime, maayon pagka-explain niya itong mga niyagi nga pagtulunan na ito. Salamat nga yatong gi-expound. I think nagsunod po sa programa karon niya. Pastor Jaime. Pastor Pamunag. So kung ato lang taon kanang ang claims manggod sa kaaway mga kapaglawom is God is not fully righteous and loving. Dili Ginoo ang Ginoo matarong o dili siya mahigugmaon. However, in Christ, no, God provides the ultimate manifestation of God's righteousness and love. Iyan ang gihimo pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak, no? Tungod sa iyang dako nga gugma sa tuwa tanan. Imagine nimo, the only begotten Son of God
kuan gyud gi sacrifice gyud dito, gilansang dito sa Kalbaryo sa krus tungod sa iyang gugma kanimo kanako. So di anang panahon na bugto ang akusasyon sa kaaway nga ang Dios dili gugma. Yeah. Si Pastor Jaime na agyo dahil siya. Sunod sa itong programa. Niya iyahang gipagawas nga unahuna. Ingon siya, siguro ang tao nga kusog mag-akusar unya kung siya na ang akusahon, masuko dayon o mogamit o pagpanguhulga tuwad sa nag-akusar, murag labaw pa sa yawa. Naninood naman siya. Maninood naman ang iwa partner. That is true somehow, no? Yeah. That is true nga kung mangukusar ta, unya kita po'y balusan, masuko ta, mas grabe pa ta sa accuser of the brethren. Pero there is no way for us to accuse tungod kay that is the work of the devil niya. Dili ta gusto mo gamit ana nga mga pamaagi because ang ato manggod gugmaon nato ang atong mga hinigugma sa pag-alagad si Ginoo. Nagisulti din sa libro sa Desire of Ages, page 761, yung Pastor Elvin nga, after the death of Jesus, Jesus saw that his disguise was torn away. His administration was laid open before the unfallen angels and before the heavenly universe. He had revealed himself as a murderer. Yes. By shedding the blood of the Son of God. He had uprooted himself from the sympathies of the heavenly beings. So nakita na nadayag na gyud ang iyahang pagkadawatan. So wala na gyud mo diripod sa cross. That is also the end nga gihatag si Ginoo siya nga nasira na ang iyahang kaluwasan. Kay I don't know, maybe kung gibuhat ni Satanas ni nangayo siyang pasaylo siya ang mga sala before the cross, he could probably be admitted. We have some few writings from Ellen White about that. Nga it could have been nga wa pa sa cross, nangayo siyang pasaylo si Ginoo, ma-admitted pa siya balik dito sa langit. Mga kaigsunan, we are already short of time and we just hope and pray nga kining ato nga pagtuning gabi una naghatag ninyo og dugang pang additional wisdom. Of course, as you read sa ato nga lesson, daghan pa mong magfutlo diha kay naa pa po yung mga uban nga importanteng punto nga wa na mo makuha. Last word from Pastor Tid. Ako lang yun mabilin sa ato mga kabaglaom nga nagasunod ni nga ato nga programa Takna sa Pagtuon. Let's always remember the history of redemption provides abundant evidence or nagahatag og kanang ebidensya for us to be confident that God always works to bring about in the end what is good for all concerned. No? Ato inumduman nga ang story of redemption muhatod yun nato kung unsa ang kinaiya sa Ginoo ug unsa ang iyang plano, the plan of redemption alang sa mga tawo nga magkasala. Gusto niya nga ma-justify ang akusar sa kaaway that God is not love, God is not righteous, pinaagi sa iyang pagpagkamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Makaigsunan, if Satan is hard for you sa imong mga sirkumstansya karon o dili na to masabdan ngano nahitabo ni, always remember nga ang Ginoo naa sa atong kiliran. O muhawi din kita sa Ginoo, di man ma-explain ang atong mga panghitabo karon, pero doon na tayo kasiguruhan nga siyahang pagbalik basta natay siyang kamot, makaadto jud ta sa langiton nga. Amen, amen. Idoko natong ulo sa pagampok. Ginoo, salamat kayo nga sa among pag-discuss sa lesson with Pastor Teddy Baang. Daghang mga butang nga among naisgutan og tuguti nga kadtong mga butang nga among na-discuss maghatag to og dugang kaalam sa matag usa kanamo nga mosalig kami kanimo Ginoo bisan pa og dunay mga pangutana nga di namo matubag, dunay mga kasakit, mga kalisod nga niabot namo nga dili namo masabtan, pero Ginoo salamat nga niining among lesson natunan karon kami makasalig kanimo nga magauban gayud ikaw sa tibok namo nga kinabuhi sa kalisod ug sa kahayhay. Salamat nganing gabi una imuming panalnginan makabaton maayong katulugon aron ugma og sa daghang pang mga adlaw
makabuhat kami sa imong bulhaton. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.